Narito nga pong News TV Quick Response Team sa Rodriguez Rizal kung saan narito po kami sa labas mismo ng Rodriguez Landfill at ito po nagsisilbing basurahan o tapunan ng basura ng maraming syudad sa Metro Manila. At kamakailan nga po ay isang trahedya na ganap dito kung saan ilang mga trabahador ang natabunan ng basura habang naglilinis po ng manhole. At isa po sa mga biktima ay nahukay na at ito po yung mismong backhoe operator. Hindi po naging madali ang pag-ahon sa labi ng biktima lalo pat ilang araw po nakalipas matapos itong mahukay. Nagdi-decompose na po ang labi ng biktima at kahit papano ay nakilala po ito sa pamamagitan ng suot niyang damit. At para sa karagdag detalye po may live report si Dante Perelio. Dante. Subukan po nating balikan si Dante Perelio maya-maya lamang at ang inyo pong nakikita ay ang mismong pag-aahon po sa labi ng biktima na natabunan po at siya po yung backhoe operator. Makita po natin yung pagdadalamhati po ng kanyang pamilya sa nangyaring ito dahil sa nakalipas sa mga araw ay patuloy nga po ang pag-apila ng kanilang pamilya po itong mga natabunan na sana ay maiahon po ang labi nitong mga biktimang ito. Samantala, pasado 1:00 ng hapon kanina na mahukay ang labi ng backhoe operator na kasamang natabunan sa paghuhupo dito ng basura sa Rodriguez Landfill. Pahirapan ang pagkuha sa labi dahil nakabaluktot sa nakataob na backhoe ang biktimang si Gary Balahibo, 32 taong gulang. Nasa state of decomposition na po ang labi ng biktima. Agad dinala ang labi sa punerarya para isailalim pa rin sa autopsy. Hindi naman may tago ang hinagpis ng pamilya, partikular ang may bahay na si Iresa at mga anak ng biktima. Sa kanilang bahay raw sa Sitio Hanginan, Barangay San Isidro, Rodriguez Rizal, nakatakdang iburol ang labi ni Gary. 3 anak ang naulila ng biktima. Nangako raw ang kumpanya nila na tutulong sa pagpapaharol sa mga ito. Patuloy naman ang paghanap sa 3 pang nawawala. Nananatiling maigpit ang seguridad dito sa sanitary landfill at bantay sarado po ng mga gwardya ang 2 pasukan at labasan. Hindi rin po ngayon na pinapasok o hinaya makapasok ang media, di po katulad dati na pinapayagan po nila. Samantala, 5 araw nga pong nakalipas nang mangyari pong pagho dito sa Rodriguez Landfill. Nung nakarang Biyernes sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ay naglilinis daw ng manhole ang 4 na biktima ng bumagsak sa kanila ang bundok ng basura. Mula alas 7 ng gabi ng araw na iyon, walang tigil ang paghanap ng mga rescuer sa kanila. Gumamit na rin po ng heavy equipment dahil delikadong mano-manong paghanap sa mga biktima. Sa gitna ng operasyon, hinarang ng ilang kaanak ng mga natabunan trabador ang mga truck na papasok sa landfill para magtambak ng basura. Git nila ay lalong hirap ang paghanap sa kanila na mga kaanak kung madadagdagan pa ang basura. Ilang beses ding natigil ang search operation dahil delikado po ang paghukay. Hinala naman ng ilang residente, posible may kinalaman ang narinig nilang pagsabog mula sa kalapit na quarry ng landfill. Ilang sandali lamang bago po naganap ang pagho. At sa puntong ito, makausap po natin si Police Superintendent Arthur Masungsong, ang hepe po ng Rodriguez Rizal Police. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Apo, at na-establish na ho ba yung binabanggit na pagputok bilang isa sa posibleng sanhi po ng pagguho ng basura? Sinasabi po ng management itong ice swims na maaring isa yung sa dahilan. Subalit hindi pa po natin talaga ma-establish, hindi natin ma-confirm na kung yung pagkakaroon ng pagsabog sa mga quarry site dito sa Rodriguez ang naging dahilan dahil sinasabi rin po nila before gumuho yung basura ay nagkaroon po ng halos 2 oras na pag-ulan dito sa taas. Opo, at sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin yung search operations para po doon sa ibang mga biktima? Opo, at nangako po ang MMDA at saka yung management itong sanitary landfill na hindi po sila titigil ng retrieval operation hanggat hindi nakukuha pa yung 3 natitira na natabunan ng basura. Opo, para po doon sa tropa po ng MMDA sa mga tauhan po ninyo, gaano po kadelikado itong sinusuong din ninyo considering na yun nga po baka unstable pa yung tambak po ng basura? Kasama po sa trabaho natin yan at meron naman po tayo nagmo-monitor sa movement ng basura kung sakaling magkaroon ng pagguho, may magbibigay po ng warning at meron naman po tayong mga security kaya po nagkakaroon ngayon ng pag-iingat
at binabawalan yung mga tao na makapasok sa loob upang maiwasan ang sakuna kung sakaling mangyari. Apo, nabanggit nyo yung monitoring ng basura, no? Kumbaga may ilan hubang minuto lang o segundo yung parang reaction time na kailangan makaalis doon kung sakali po, na wag naman, pero kung sakali lang may pagguho ng basura. Depende po sa maiging movement ng basura kung malaki yung volume na bababa o babagsak, maaaring mabilis lang yun. Subalit kung unti-unti lang o dahan-dahan, hindi naman po siguro ganun kabilis. Opo, at sa ngayon, no, meron ho bang deadline na sinet yung o hanggat hindi po nakikita, hindi kayo titigil? Katulad po ng sinabi kanina ng ating MMDA chairman na hindi po titigil ang retrieval operation hanggat hindi nakukuha yung 3. Opo, maraming po salamat, sir. Maraming po salamat, Si sir. Police Superintendent Arthur Masungsong, ang hepe po ng Rodriguez Rizal Police.